Development Assistance Fund. And the second one is during Typhoon Yolanda or Dihayan, Google's people can advocacy. It also tackles issues like poverty, health, and education. It gives opportunities to people who live in remote or disadvantaged areas. So ICT bridge the digital divide and promotes inclusivity, making essential service accessible to everyone. So, ang ICT 4D is hindi lang ito basta nagsasabi na kailangan nating tulungan ang mga mahihirap. Gumagawa ito ng mga paraan to solve the problems like the and poverty. Like for example, pagtuturo ng online skills para makahanap ng trabaho. And for the health, for example, paggamit ng telemedicine para makonsulta ang doktor kahit malayo. And the education, pagbibigay ng online courses para makapag-aral kahit walang pera. So, sa madaling salita, binibigyan nito ng pagkakataon ang mga lugar or mahirap para umasenso. And the next one is the business. ICT includes all digital technology that assists individuals, businesses, and organizations in using information. ICT makes a business more efficient, effective, and promptly respond to customers' needs. So, when we say efficient, for example, imbes na magmano-mano mong bilangin ang iyong inventory, pwede kang gumamit ng computer para mas mapabilis. And for the effective, so imbes na mag-advertise sa radyo or newspaper, pwede ka ring mag-advertise online para mas maraming makakita. And the promptly response to customers' need, dito pwede kang magkaroon ng online chat para masagot agad ang tanong ng customers mo. And the M-Pesa Kenya, a mobile money transfer service that helps people without banking accounts and receive money safely. So, ang M-Pesa is isang mobile money transfer service in Kenya. It means pwede kang magpadala at tumanggap ng pera gamit ang iyong cellphone. So, dahil maraming tao sa Kenya ang walang bank account, sa pamamagitan ng M-Pesa, nakakapagpadala sila ng pera sa kanilang pamilya, nakakabayad ng bills. So, ito ay isang magandang halimbawa kung paano nakakatulong ang teknolohiya para sa pag-unlad. And the next one is education. ICT is typically used in education to familiarize students and instructor with the use and operation of personal computers as well as related interpersonal and moral issues. So, sinasanay rin ng mga guro ang mga estudyante sa paggamit ng computer. Like for example, pagtuturo kung paano gumamit ng Microsoft Office, internet at iba pang software na kailangan sa pag-aaral. And also tungkol sa responsableng paggamit ng social media at kung paano maiwasan ang cyberbullying. So, hindi lang puro teknolohiya ang tinuturo, kundi pati na rin kung paano maging mabuting tao in digital world. E-learning platforms provide access to education for students in remote regions, reducing inequality in learning. So, ito yung mga online platforms kung saan pwede kang mag-aral online. Like, eto, Google Classroom, dito tayo nag-aaral ng online class. And the last one is poverty. ICT helps reduce poverty by providing access to information, opportunities, and service that improves people's quality of life through mobile technology, online education, and digital finance. People in poor or remote areas can connect to job market, financial systems, and learning resources that were previously out of reach. So, nagbibigay ito ng access na information. For example, pwede kang maghanap ng trabaho online and opportunities. Pwede kang matuto ng bagong skills online para mas madali makahanap ng trabaho. And it provides services. Pwede kang mag-online banking para mas madaling
magpadala at tumanggap ng pera. Telemedicine enables doctors to diagnose and consult with patients online, improving healthcare access. So, like sinabi ko kanina, ito yung paggamit ng teknolohiya para makapagkonsulta ang mga doktor sa mga pasyente online. And also, mas mura ang online consultation kaysa sa personal na pagpunta ng doktor. And the next will discussed by Miss Faith Ann Lazo. So let's now talk about the power of social media. The power of social media refers to its ability to connect people, spread information instantly, and influence opinions and actions on a global scale. Through platforms like Facebook, TikTok, Twitter, and Instagram, individuals can share ideas, express their voices, and participate in discussions that shape society. Social media has transformed communication from being one way to interactive and participatory, giving ordinary citizens the power to create change, promote awareness, and even hold leaders accountable. It serves as a bridge that links technology with human interaction, making it a vital part of ICT for development. In short, ang social media ang pinakamabilis na paraan para sa mga gusto nating malaman at nais nating ipahayag. Social media platforms have a global reach. You can connect or communicate with your aunties, uncles, and relatives whether corner of this world they are. Hindi gaya noon na maghihintay ka pa ng ilang buwan para maipadala o matanggap ang iyong mensahe. There's no need to buy ng newspapers or magazines. All you have to do is search for the news na gusto mong basahin or malaman. Na maraming social media platforms empower citizens in developing nations to share their opinions, experiences, and local issues. They provide a voice to the voiceless and encourage civic participation. Example, people use Facebook or Twitter to report injustices, promote community projects, and organize relief operations after disasters. Sa social media, kahit sino pwede magsalita, mag-share ng opinions at problema. Mabilis makakuha ng balita at impormasyon na kailangan natin. Pwedeng matuto ng mga bagay-bagay, pwede ring tumulong para sa mga nangangailangan. Maraming opportunities na pwede nating masagap, ngamhaan laeng nga pagsaya atan ti adda iti social media. Minsan dahil sa hindi pagkakaintindihan o pagkakaunawaan, dito nagkakaroon ng away. Example, gaputa nag-post ni Kastuyen na tamaan kami 10. In-claim mo nga si Kaajay. In all aspects of what we are in, mayroon at mayroon pa ring disadvantages or negativity. So, we should use social media in a good way at maging responsable tayo sa mga pinopost natin at sa mga pinapaniwalaan natin. Kung gagamitin natin ito sa maayos na paraan, malaki ang may tutulong nito sa pagkuha ng impormasyon. Pwede kang matuto sa mga bagong technique sa pagsasaka by just watching tutorials from YouTube, TikTok, etc. Pwede na rin makasabay sa uso, and kung gagamitin natin ang social media sa tamang paraan, mas maraming tao ang magkakaroon ng access sa impormasyon at opportunity.
The next part will be discussed by Jeneline Maganis po. Thank you. The third, the third is economic development. Social media also boosts local economies. Small entrepreneurs can promote their products online, reach more customers, and build brand without needing large capital. For example, many online sellers and freelancers in developing countries earn income through Facebook Marketplace or TikTok Shop. Ang social media ay malaking tulong sa mga malilit na negosyo dito sa atin. Sa pamamagitan ng social media, nakikita ng maraming tao ang kanilang mga produkto kahit wala silang malaking puhunan. Kaya mas madali nilang maabot ang mga bagong customer at makilala ang kanilang brand. Halimbawa is marami sa mga nagbebenta at freelancer sa mga developing countries ang kumikita gamit ang Facebook Marketplace o TikTok Shop. Kaya ang social media ay nakakatulong talaga sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Next. Fourth, promoting human rights and awareness. Social media plays a key role in raising awareness about human rights violation and social issues. Example is campaign like hashtag Black Lives Matter and Stop Asian Hate show how social media can unite global communities to demand justice. Dito sa social media napapansin at na ibabahagi natin ang mga nangyayaring paglabag sa karapatang pantao at iba pang mahalagang issue sa lipunan. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magkaisa kahit pamula sa iba't ibang sulok ng mundo para ipaglaban ang hustisya at pantay na karapatan. Halimbawa sa napakinggan nyo na ba ang Black Lives Matter or Stop Asian Hate? Ang kampanyang ito ay may malinaw na patunay kung paano nagagamit ang social media para mapagsama-sama ang mga tao at mapalakas ang kanilang boses laban sa diskriminasyon at karahasan. Sa pamamagitan ng social media, mas maraming tao ang nabibigyan ng kaalaman at nagkakaroon ng inspirasyon na gumawa ng pagbabago. Tulad ng example na nabanggit kanina, napakahalaga ng papel ng social media sa ating lipunan ngayon. Kaya kailangan lang natin gamitin ito ng tama at may malasakit. Yun lang po. Hello po, rinig po ba ako? Sige po. Ang next part po ng aming report is how ICT contributes to different aspects of social development. First one is disaster response. ICT provides fast and reliable communication during emergencies. Google Person Finder helps locate missing persons and reconnect families after disaster. Example nito is nung kapag nagkaroon ng mga lindol ganon sa Cebu, ay doon sa Visayas nung nagkaroon ng lindol tapos meron kayong kamag-anak doon. After ng lindol, pwede nyo i-search sa Google Person Finder kung yung mga relatives nyo doon is marked safe after the disaster. Second, another one is Facebook Safety Check allows user to mark themselves safe during natural or man-made crisis. So nakita nyo naman siguro sa Facebook yung example kung tapos na yung bagyo ng mga bagyo, example yung bagyong Tino, your name is marked safe during Typhoon Tino, ganun. Tapos yung ilang examples pa ng disaster response is bago tumama ang isang bagyo sa ating country, yung DOST Pag-asa is naglalabas ng mga bulletin tungkol sa bagyo, kung gaano ito kalakas, kung saan ito tatama, at kung anong mga preparations ang kailangan natin gawin. And na siguro nakaka-relate kayo dito kung example nung nagbabagyo, bigla na lang nagva-vibrate at nag-a-alarm yung phone nyo. Tapos nung tinignan nyo is yung NDRRMC. May nagwa-warning na red rainfall warning and signal number 3 within Ilocos, La Union, ganon. Ganun po ginagamit ang ICT sa disaster response. These technologies help reduce panic and make relief operations more organized and efficient. Yung itong mga ICT na to na technology for disaster response is nagbibigay po siya ng
kaalwanan at or organization para pagiging organized para mas madaling matugunan ang mga disaster. Next is charity and fundraising. Digital platforms enable online donations and fund drives. Electronic money transfer makes it easy to send financial help to those in need. Example nito is pag may nakita kayo sa news na yung after nga sa mga disaster is yung example yung GMA Kapuso Foundation or ABS-CBN Foundation is nag-post sila dun sa screen nila sa screen ng mga numbers ng GCash or Maya, Shopee, Lazada, Pay. Hindi ka na hindi na mauubos yung time mo na pupunta pa sa mga traditional banks para doon mag-transfer, kundi pwede ka nang mag-transfer through e-wallets para makatulong ka naman sa charities at sa mga foundations. Then during Typhoon Yolanda, organizations around the world use online platforms to raise funds and deliver aid quickly. Ito naman is gamit ang social media na pinost nila tungkol sa mga nangyari noon sa Typhoon Yolanda, which is na noong time na yon is yung pinaka-strong na typhoon and storm na naglandfall. So na-post yun sa social media. Maraming mga fundraising websites na nagawa, like GoFundMe na fundraising. Yung GoFundMe pala is parang fundraiser siya pero nasa website pwede kang mag-donate doon. This show how ICT can unite people globally to support humanitarian causes. So kahit iba't iba tayo ng mga pananaw sa buhay, kung nakikita natin na mga kapwa natin is nahihirapan, pwede tayong mag-unite using ICT para suportahan ng isa't isa. Next is social awareness. ICT helps educate and inspire action by spreading information about social issues. Campaigns like the Ice Bucket Challenge raise awareness and millions in donation for ALS research. So, kung natatandaan nyo pa, ang alam ko is itong Ice Bucket Challenge is noong 2013 ito, which is may isang tao na magbubuhos ng yelo sa kanyang katawan, tapos magbibigay siya ng pera dun sa bucket or sa donate magdo-donate siya ng pera, tapos ipapasa niya magsasabi siya ng pangalan para yung taong yun din is i-accept niya ba o hindi yung challenge na yun para magkaroon ng funds. Then next is online platforms make it easier for people to learn, get involved, and start conversation that lead to real-world impact. So, ang mga online platforms like example yung like Duolingo, dito is nakaka-learn ka ng new languages using the app. Then pag nag-subscribe ka sa mga newsletter, sa mga website ng mga nagbabahagi ng news, is magiging aware ka sa mga araw-araw na nangyayari dito sa mundo. Next, online petitions. ICT gives citizens a voice by enabling digital activism. People can create and sign petitions online to support causes or urge governments to act. This makes advocacy more inclusive, allowing everyone to participate even from afar. One of the most well-known platforms is Change.org, a global website where anyone can start or sign a petition for free. It gives ordinary citizens a chance to be heard by leaders, lawmakers, and organizations. Online petitions leverage ICT to quickly gather support and raise awareness. The ability to share petitions widely has been instrumental in organizing large-scale events and bringing attention to issues that might otherwise be overlooked. Parang yung mga
mga issues na example is dinidedma lang ng government, pwede tayong mga ordinary citizens na mag-file ng mga online petitions para marinig tayo ng gobyerno, which is pag yung gobyerno is ma parang ngay mga kwasuda marindi so dagaputi boses ti tattao is pwede nila tayong pakinggan sa mga petitions natin. Just like yung petition nila na maglabas lahat ng SALN dun sa ang mga politicians, which is nangyari nga. Yung mga senators is nakapaglabas na sila ng mga SALN nila. And that's all for me. Ang next na magre-report po is si Joshua Lobendino. Next, change or organization work. Anyone can create a team by explaining the issue and what action they want to happen. Other users around the world can sign and share the petition through social media. Once a petition gathers enough signatures, it can be submitted to government officials, schools, or companies to encourage action or policy change. Ang change organization ay website kung saan pwedeng gumawa ng petition tungkol sa isang problema o issue. Kapag maraming tao ang lumagda at sumuporta, mas malaki ang tsansang mapansin ng mga opisyal o kumpanya at magkaroon ng aksyon o pagbabago. Halimbawa nito, petition para ayusin ang drainage sa barangay at dahil dito na naayos ng lokal na pamahalaan. Next. Global digital divide. Describe the unequal distribution of information and communication technology across nations. Ang global digital divide ay ang hindi pantay na paggamit ng teknolohiya sa iba't ibang bansa. May mga bansang maunlad na may mabilis na internet habang sa iba mahina o kulang ang koneksyon kaya nahuhuli sila sa online learning o trabaho. Halimbawa sa Japan, mabilis ang internet nila. Pero dito sa Pilipinas, mahina pa rin. Digital citizenship. What is digital citizenship? Ang digital citizenship is a person using information technology in order to engage in society, politics, education, and government. Ang digital citizenship naman ay tungkol sa responsableng paggamit ng internet at teknolohiya. Isang mabuting digital citizen ang gumagamit ng online platform sa tamang paraan, tulad ng pagbabahagi ng tamang impormasyon at paggalang sa ibang online. Halimbawa, kung nagpapakalat ng fake news o nananakot, hindi ito magandang digital citizenship. That's all. Thank you. So, in summary po, pinapakita dito na ICT is not just basta-basta technology. Ito yung bahagi na po siya sa lifestyle natin. So, dapat natin tandaan na we have to be mindful for like misinformation, digital divide, and online harassment. So, in short, ICT is powerful, pero nasa atin pa rin kung gagamitin natin ito sa tama or mali. Kung gagamitin natin ito para makatulong at magbigay ng impact, doon talaga natin makikita yung importance ng ICT sa atin. Yun lang po sa aming report. Thank you for listening po.
through the use of social media, gaya ng ginawa ni Bongbong Marcos, di ba? Nilabas niya yung mga katiwalian na nangyayari na sa gobyerno. And through the use of social media, we become aware na may napakalaki pala ng budget ng Philippines. Laki-laki pala ng budget natin. Pero, punta lang sa bulsa ng mga buhaya na nakaupo sa natin. Yun yung sa ating politics. And nagamit din natin ang social media during the 2016-2022 na election. Diba? Through the use of social media, naging updated yung Pilipinas kung sino yung mga nanalo. Nakita na kasi natin, diba? In-online, naka-online na yung election natin. So, we become updated. Sino ba yung nanalo sa isang barangay, mga ganon. So, nakatulong yung mga platforms natin, like Facebook, YouTube, TikTok, para ma-mobilize natin yung election natin, and even ginamit din siya for strategy and pag-mobilize ng mga supporters, pag-spread ng, ginamit nga rin ang social media para siraan yung isang kandidato, which is very bad, diba? And ang social media na rin sa Pilipinas, ginagamit din siya ng mga influencers. So, nagkaroon tayo ng the rise of influencers. So, ang mga influencers natin, hindi na lang yung mga journalists na rin. Kumbaga, may mga vloggers na tayo ngayon, ng mga naglalabasan, na naglalabas na ng mga nangyayari sa politics natin, diba? So, meron din yung mga activists na ginagamit ang social media. Yun nga lang kasi, there is a negative and positive effect na nangyayari sa paggamit ng social media. Kaya na lang ng mga paglalabas ng mga fake news or ng mga misinformation. Meron din yung mga trolls, di ba, na binabayaran para manila ng isang politician. And ngayon is naglabas na rin yung ICI ba yun? Ng mga listahan ng mga politician na pwedeng makasuhan. And through social media, they are informing everybody, not just the Filipinos in the Philippines, but everybody in the whole world. Nagiging aware na sila kung ano yung mga nangyayari. Nagkakaroon na rin ng mga live session wherein pwede na nating mapanood yung mga nagaganap sa Senado, sa Kongreso. Gaya din halimbawa sa budget daw ng 2026, they can do that live na siya. So, magiging online na siya and mai-inform na tayo saan ba pupunta yung budget ng Pilipinas. Next is yung government natin. So, nagkaroon na rin ng e-governance. Wherein, one of the 2025 ORA or the isang rule is na kailangan is almost everything in the government should be digitalized. So, nagkakaroon na ng digital transformation ng mga government offices natin, yung Philippine government natin, para ma-improve yung public services. Isa na dyan is yung pagkakaroon ng eGov PH Super App. I don't know if you already installed that one, pero na-install ko na kasi yan. Once you install that in your cellphone, you put all your information, and then makikita mo doon ano yung mga IDs na na-applyan mo sa government. Ako kasi nandun, nakikita ko na lahat. Nandun yung national ID ko, nandun yung BIR ID ko, nandun yung OWA ID ko, yung pag-ibig ko, nandun na rin, yung PhilHealth ko, nandun na rin. So, makikita mo lahat doon. So, kung halimbawa, mawalan ka man ng ID, you can use your digital ID through the use of the eGov PH Super App. And maganda talaga siya kasi one app na siya and lahat nandun na yung mga IDs mo. Naka-improve din social media, nasabi nyo kanina yung sa business. You know, that is really a massive block para sa online shopping natin, diba? So, Shopee and Lazada, which is nakatulong talaga sa mga small businesses. So, rather than getting
permit sa mga munisipyo. Ang mahal kasi ng pagkuha ng lisensya. Actually. And nire-renew yan yearly. And napakataas ng tax. And nakakatulong talaga yan sa mga small businesses natin. Especially, nangyari talaga yan during the pandemic. Pero ang isang sinusolusyonan ngayon ng government natin is the digital divide. That's why the government is visiting yung mga rural areas na walang internet access na hindi kayang patayuan ng mga repeaters or ng mga towers and nilalagyan nila ng smart link. Smart link, yung smart link ba tawag ko? Yung antena lang yun, nilalagay nila. That is, ang naisip niya na gawin is DICT with the President Bongbong. Lalagyan yung mga rural areas, especially yung mga schools na mga walang internet access para walang napag-iiwanan, para magkaroon tayo, para matanggal yung tinatawag nilang unequal access, matanggal yung tinatawag na digital divide. In summary, yung summary nyo, okay, pero may summary din ako dito sa Pilipinas, diba? Siyempre, ang Philippines, we really embrace ICT. And ICT has a big impact in our life. Sa inyo bilang isang estudyante, sa ating mga mamamayan, it really has a big impact in our society. Kaya lang, kung merong positive impact, there will always be a negative impact. Diba? Kagaya ng mga misinformation, ng mga fake news, too much use of the internet. And the only thing what we could do is just to be a responsible user. Diba? Kailangan dala-dala natin lagi yung tinatawag natin na digital ethics. You need to be digitally the netiquette. That yung lagi kong sinasabi that you as a digital citizen, as a Filipino citizen, wherever you are, nakaharap ka man sa mga tao, nakaharap ka man sa social media, sa cellphone mo, kung paano ka umakto sa harapan ng mga tao face to face, dapat ganun pa rin ang social media. Kasi sa panahon ngayon, really, bumuhay tayo sa virtual world. So, ang ganda na kung ano yung perception sa'yo ng tao, personally, dapat ganun ka din sa social media. Hindi yung porque hindi mo siya, wala siya sa harapan mo, is binamastos mo na, wala ka ng respeto, wala ka ng paggalang. Kasi tatandaan natin lagi, nasa likod ng bawat devices that we are using is a human being. And you always bring your golden rule. Do not do unto others what you do not want to do unto you, and do unto others what you want others to do unto you. And before you click, you need to think lagi para hindi ka magkaroon ng issue, makompromise, and always be mindful of the digital footprint. Yung digital footprints kasi, dala-dala ninyo yan kahit permanent na kasi yan sa social media, kumagano. So, be aware of what you post. Be aware of what you share. Kasi it would really affect you na maybe hindi ngayon, but sooner or in the near future. Ayun, tapos na, nag-end. Naku, nag-end siya. Wait lang. Do you have any question to the reporter? May question ba sa reporters? Ayan, try natin yung iba. Nag-iin pa sila. Nag-end na yung meeting. Actually, nandito ako sa main campus. Okay, mayroon bang question sa reporters? Question? Naririnig mo ba ako? Okay. May question pa ba? Pag wala ng question, you may open your phone for the documentation. Open na ng camera. Kung hindi mag-open, i-absent ko siya. Sige, bahala kayo. Last group na to, no?
So, abang-abang sa quizzes. I will be, nag-open na lang ng kusa yung mga quizzes ninyo sa Canvas. And work on your final project. Screenshot ko na. Mine, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bakit masakit yung ulo mo, Reyna? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan. So, thank you guys. Thank you for attending our online reporting class. Sige guys, ingat. Thank you. Nandito ako sa main campus. Bye.